bato sa do. Ayan si madam, si madam. Hi ma'am. Yan, si VP Sara. Sir, isa-isa lang po ah. Isa-isa lang po. Olan? First question. Ayan, si VP Sara na ito. Ma'am, may findings na po yung doktor. Ano po sabi nila? Wala pa silang walang sinasabi yung doktor. Madami silang pinuha na dugo. And then Grabe. sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi nung nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya, huwag daw pabayaan na gano'n. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami, meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So, sabi namin suka siya ng suka tapos nag-collapse tapos well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole. Kinuha niya yung ballpen tapos ginanya niya yung kamay niya. Sabi niya ayoko na ito, ayoko na talaga. Tapos buti na lang nandun si Nicole, kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka, sorry. Sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong sa kanya. Kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos, so yung collapse siya. Tapos, Imagine you're the vice president alam ko pero kung hindi ano siya nangyari. So, sinasabihan, helpless siya. Tinatawag ko siya, hindi mo siya sumasagot. Tapos, may doktor na dumating. Parang doktor niya ata yan or referral ng doktor niya, hindi ko alam. And then, kinausap nung mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila. Tapos nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin. Pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter? Tapos, Ano po sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa incident? wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat dadali lang? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correctional facility? Pagkatapos Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol.
So, hindi ko na maisip yung correction na Sir Byron, you have question? Ma'am, sa tingin niyo kanino po nanggagaling yung command na hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question? Pagkatapos, And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga boboto sa'yo. Wala. ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone. Cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga Grabe. information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa Mga karapatan viewers, ng isang tao, live po ito ha. privacy ng Live po cellphone ito. nila? Sumabit? Hindi pa po, naghahantay lang po. ABS? Yes, Ah, ID ka, sir. ABS. May ID kayo? May ID kayo? ABS kayo? ID kayo? Pinapapasok kayo? Live po ito. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. Grabe. This is live guys, this And is then live. He said na, wala kaming sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Yan kriminal. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house,
Hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Pulon. So wala talagang aircon dun. Last 2 questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala. Wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir. Nakita mo kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Correct. Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gaano katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 na. 3 hours ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Amor. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kung Yes. questionin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Anong sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Kasi sabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, sa punerarya, porlon. Ang kinahanglan nato din Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Baka meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko,
We are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Sa totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gustong humabol sa akin, drag me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Sige, ma'am. Grabe yun ha. Grabe yun. Ayun na po. Bigyan na po ng statement. Maraming salamat po Sorry, dito sorry. sa Ayun video na ni nga po, Banat Bay. nagbigay na po ng statement si Vice President at talaga nga namang walang yaan na. At ito harap-harapan na ho ito. Kung ano mang mangyayari, susunod na mangyayari, basta hindi na daw sila magpapakulong, hindi na sila haharap sa Congress. So, bahala na ho sila kung anong gusto nila mangyari. Pero wala na. Ito na yun. Ito na yung sinasabi nating it's time for you to stand up, mga kababayan. Nasa sa kamay nyo na po yan. So, Ayan na po ha. Nakita po natin sa live mismo ni Banat Bay ang official statement ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa na-unconscious at hinimatay po itong si Attorney Lopez. Okay? This is a breaking news and this is a sad story at nag-confirm na po itong si Vice President Inday Sara Duterte na hindi na po sila magko-cooperate sa hearing ng Tuwadcom. At matinding revelasyon yun ni VP Sara na itong gobyernong ito, wala na pong patutunguhan itong gobyernong ito. Yan po ang official statement ni VP Sara. At sinabi pa po ni VP Sara na yan si Martin Romualdez, si First Lady Liza Araneta Marcos, at itong si Bongbong Marcos, drag me to hell. Kahit anong gawin nyo, tingnan natin. Yan ang sabi po ni VP Sara. At isa doon sa mga highlights na sinabi ni VP Sara ay talagang ginagawa nila ito dahil sa ambisyon nitong si Martin Romualdez. Di ko lang alam kung this will be the start na magagalit na talaga ang taong bayan. Sinabi pa nga ni VP Sara, Martin Romualdez, yung ambisyon mo na pagiging presidente, talagang wala naman talagang buboto sa inyo. Yan ang sabi po ni VP Sara. Okay? So, talagang itong balita ngayon, nakakadismaya po itong balita na ito kasi mismo na ang Vice President ng Pilipinas, the second highest ranking official, hindi na po nirerespeto ng Kongreso dahil dito kay House Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin, binabak-upan itong si House Speaker Martin Romualdez kay Bangag Jr. Okay? So yun po ang breaking news ngayon. So sa kasalukuyan na nandito po sa Veterans Hospital sa Maynila itong si Attorney Lopez, Chief of Staff po ng office itong ano na po ang nagiging kalagayan nitong si Attorney Lopez, no, kung siya pa ba ay stable na ba ang kalagayan ni Attorney Lopez, kasi po nagbanggit na po si Vice President Inday Sara Duterte
nagbanggit na po siya kung mamamatay po itong si Atty. Lopez, ikaw, Martin Romualdez, ang mananagot rito. Okay? Galit na galit po. Yung video na nakikita nyo ngayon, live feed yan ni Banat Bay. Okay? Live feed. Nandyan sila sa hospital at we are very thankful na nakakuha tayo ng live through Banat Bay. No? Fresh from the live ni Banat Bay na talagang harap-harapan na kuna ng video ni Banat Bay yung mga updates po patungkol po ni VP Sara. Okay? At yun, matindi nga yung mga sinasabi ni VP Sara. The number one thing na tumatak sa aking isipan yung sinabi po ni VP Sara na itong bansang ito, itong gobyernong ito ni Bongbong Marcos, wala po itong patutunguhan. Ha? Wala. We are going to, sabi ni VP Sara, ha? Wala na talaga. Wala nang pag-asa itong bayan na ito. Kasi alam niya mismo, naging gabinete po siya ni Bongbong Marcos. Alam niya mismo na itong gobyernong Marcos walang ginagawa. Walang ginagawa po. Alam ni VP Sara yan. Kaya nga, nakakalungkot talaga ang lahat ng ito, no? Na it really saddens our the reality, no? The reality sa pangyayari ngayon sa gobyerno natin. Mismo ang mga kongreso, mismo ang mga tuwadkom congressman nagpaabot ng mensahe kay Vice President Inday Sara Duterte na hindi po nila ginusto ang ginawa sa tuwadkom na ito. Dahil di ba? Tama tayo sa mga sinasabi natin na scripted lahat. Nagsusori po sila kay Vice President Inday Sara Duterte na wala po itong personalan, ma'am. Hindi po namin ginusto ang ginawa namin. Kasi inuutusan lang sila dito kay Tambaluslos Romualdez. Heartbreaking talaga. Inutusan talaga sila, itong mga tuwadkom na ito. Alam ng mga tuwadkom mismo na itong bangag na administration na ito, wala ring patutunguhan. Pero wala silang magagawa dahil hawak liig sila. Mga takot rin mismo si VP Sara na ang nagsabi na kapag mag-hearing raw, ma-turn off yung mic, sasabihin nila na hindi nila ginusto ang mga ginagawa nila dyan. Hindi nila gusto. Talagang napipilitan silang gigipitin ang mga Duterte. Kaya nga, nakokonsensya itong si Vice President Inday Sara Duterte sa nangyari nitong si Atty. Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Kasi kung ano po ang mangyayari, no? Kung ano po ang magiging mangyari dito sa kay no? Kung ano pong magiging mangyari dito kay Atty. Lopez, dahil po ito sa dahil po ito kay Martin Romualdez na gusto niyang siraan, pabagsakin si VP Sara dahil may ambisyon siyang magiging presidente. Okay? So, yun lang po, no? Naka-live tayo sa gusto ninyong makita at tayo po ay talagang nalulungkot po sa pangyayaring ito. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa live na ito, sa video na ito, ha. Mag-comment kayo. Pag-usapan natin yan sa comment section, ha. At maraming salamat po sa mga nagtiwala sa Donmar TV, sa mga audience na nakaabang. Maraming salamat sa mga moderators ko na tumutulong, especially kay Migs Duhina at sa lahat ng mga vloggers na kinuna natin ng live, no, na mapakita natin sa taong bayan ang tunay na nangyari na hindi na po maganda. Okay? Maraming salamat. I cannot mention you all sa mga moderators, Jane Bramlit, Sia Senpai, Charito Pitan, lahat-lahat na, no, na nandito, Ma'am Jeroy, lahat na, hindi ko na mabanggit lahat, no, lahat ng mga moderators,
Ma'am Lee Chen, Panga Mercy, lahat na I cannot mention you all. Jane Bramblit, maraming salamat. Aabangan natin ito bukas dahil this will be a big news for tomorrow. Okay? Wala pa akong tulog ha. Galing pa ako sa practice tapos nag-live tayo. May breaking news kaya tayo nagla-live. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas kahit masama yung balita ngayon. At don't forget mag-subscribe kayo guys. Mag-subscribe kayo sa Don Mar TV. Subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Ingat-ingat po tayong lahat ha. God bless VP Sara, and VP Sara, we are praying for you and Attorney Lopez. Thank you po. Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead, dawn must be dead, dawn must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nag-aabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.